Ako si Maria at ito ang aking kwento. Oh my God! Kilig na tili ng dalawa. Ikakasal ka na pala? Nakangiting inangat niya ang daliri at pinakita sa mga ito ang engagement ring nila ng nobyo. Yes, ikakasal na kami after 5 months. Congratulations, Harleen! Nasaktan ka man noon, naging way naman yun para makilala mo si Sir Almaro. Masaya kami para sa iyo. Tinitigan ni Harleen ng may ngiti ang singsing niya na nasa daliri. Tama si Tanya. Nasaktan man siya, naging daan naman iyon para makilala niya ang tamang lalaki para sa kanya. Kumunot ang noo ni Tanya habang nakatingin sa cellphone niya. Nagtataka siya dahil hindi sinasagot ni Aling Marcela ang tawag niya. Sa tuwing tatawag kasi siya sa matanda, ay agad itong sumagot. Kung may ginagawa man ito, agad itong magpapadala ng message para sabihin na busy ito. Wala na si Ana. Umalis na ito pagkatapos magpakasal sa nobyo na nakapagtapos na ng pag-aaral. Kaya naman ang madaldal na driver nila na dating amo niya ang tinawagan niya, na si Jomar. Hello, Jomar? Si Aling Marcela. Busy ba siya? Tumingin si Jomar sa kanyang among si Fernan. Tama nga ito. Tatawag si Tanya para sabihin na may kaibigan na gustong mga musta dito. Nang tumango sa kanya ang amo, ay agad na naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Naku, Tanya, mukhang hindi makakalabas si Aling Marcela ngayon. Sobrang taas kasi ng lagnat niya. Ayaw naman niya magpadala sa ospital. Kaya naman nasa kwarto lang siya hanggang ngayon at hindi lumalabas. Kung gusto ninyong kaibigan mo, puntahan niyo na lang siya dito. Nakakaawa din kasi si Aling Marcela. Kailangan niya ng titingin at mag-aalaga sa kanya. Napa-thumbs up si Jomar sa kanyang sarili. Hindi lang siya madaldal, pwede rin pala siyang maging artista. Nang makita niyang seryosong tingin ng kanyang amo, ay napaayos siya ng tayo at tumikim upang palabasin na nakakaawa pa si Aling Marcela. Sir, sa palagi ko hindi sila pupunta. Nagtatanong kung kailan daw pwedeng dalawin eh. Nag-isang linya lang ang kilay ni Fernan. Hindi mo sinabi na kahit ngayon ay pwede? Kumamot ito sa ulo. Bakit sir? Ngayon na ba dapat? Nahilot ni Fernan ang sentido. Shit, Jomar! Told you to lure her here. Sorry sir. Ang gulo naman ni Jomar kausap ngayon. Kanina kulang na lang sabihin niya na puntahan natin si Aling Marcela. Tapos nung tanungin ko kung kailan pwedeng pumunta, sinabi na depende sa atin. Wala na pala dun si Ana? Paano na si Aling Marcela? Sigurado ako na walang nag-aasikaso ngayon sa kanya doon. Madalas pa naman na sumakit ang likod niya kapag hindi magandang pakiramdam niya. Nag-aalalang sabi ni Harleen. Hindi siya mapakali sa pag-aalala. Hindi naman mapigilan na mapangiti ni na Lorna at Tanya. Hindi pa rin nagbabago si Harleen. Maalalahanin pa rin ito hanggang ngayon. Harleen! Tatlo silang napahawak sa dibdib sa gulat nang lumitaw si Glenda hawak ang malaking tiyan. Harleen! Ikaw nga! Agad na naiyak si Glenda nang makita si Harleen. Nakahawak sa tiyan niya na tumakbo siya para yumakap sa dalaga. Wow! Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo ba na sobrang nakonsensya kami nang mawala ka? Natigilan si Harleen. Nang mag-iwas ng tingin si Tanya at Lorna ay nagtanong siya, na sinagot naman ng mga ito. Kasi naman, kung hindi nanakaw ang cellphone ko at hindi nagpanggap na ako, hindi ka mapapahamak. Ginamit pa kaming tatlo para pabilhan ka ng pagkain. Kaya hindi mo kami masisisi kung bakit nagigilty kami. Kahit kasi na hindi ako nag-message sa'yo, ginamit pa rin kaming tatlo para mapasunod ka. Kaya nga lalo kong naiisip na sa Fernan ang may kagagawa ng nangyari 5 years ago eh. Bukod sa kanya o sa kanila ni Ines, wala na akong alam na gagawa nun sa akin. Inilingan ni Tanya si Harleen. Nako, malabo talaga yan. Lately ko lang nalaman na madalas siyang pumunta doon para bisitahin. Napahinto si Tanya sa pagsasalita, sabay-sabay silang napatingin kay Glenda na nakahawak sa tiyan. Manganganak na yata ako. Hindi pa rin ba siya dumarating? Iritahan na tanong ni Fernan kay Jomar. Kanina pa siya paruot pa rito sa sala habang naghihintay kay Harleen. Ngunit gabi na ay hindi pa rin ito dumarating. Hindi ba talaga ito pupunta ngayong araw? Samantala, hindi maintindihan ni Aling Marcela kung bakit bigla na lamang siyang pinahatira nila Jomar ng isang set ng puzzle board. Ayon sa lalaki, bibigyan siya ng malaking halaga sa oras na mabuo niya ito. Mukhang mabubuo ito sa loob ng 1 linggo dahil maliliit na piraso lamang ito. Matanda na siya, ngunit hinahamon pa ni Jomar ang talas ng kanyang mata at memorya.
Mapagbigyan nga ang binatang yon. Isip-isip ng matanda na nagsisimula ng buuhin ito. Anong ibig mo sabihin na hindi kayo magkasama ngayon? Mommy, I don't know, okay? Sa tingin ko nawawala din si Harleen kagaya ko. Pinahid ni Lucy ang pawis niya sa noo. Kanina pa siya narito sa palengke at paikot-ikot. Hinanap na niya si Harleen, ngunit hindi niya ito makita. Kahit ang mga tauhan na naiwan ay tinutulungan siya na hanapin ito. Bakit nariyan ka pa? Sigurado ako na sinadya niyang takasan ka. Hindi ka talaga nag-iisip. Mami, nagkakamali ka. Ang sabi sa akin ng bodyguard ni Harleen, hindi rin daw kabisado ni Harleen ang mga daan dito at nagpauto naman kayo? Inis na bumuga ng hangin si Agnes sa katangahan ng anak. Sa palagay mo talaga totoo na nawawala siya riyan at naligaw? Iniwan ka na. Naghanap ka pa. Mabuti pa'y bumalik ka na. Hindi ka talaga nag-iisip, Lucy. Nakasimangot na tiningnan ni Lucy ang cellphone nang matapos ang usapan nila ng mami niya. Si mami talaga. Palagi na lang gusto niya siyang tama. Hindi ba pwede na naligaw naman talaga kaming dalawa? Wow, snatcher! Sigaw niya nang bigla nang may umagaw ng cellphone niya. Habulin niyo! Utos niya sana sa bodyguards na kasama pa niya, ngunit wala na ito sa tabi niya. Guys? Kinabahan siya. Nasaan ang mga ito? Hindi niya pa naman alam kung saan nakaparada ang sasakyan nila. Hindi rin niya dala ang bag niya. Wala din siyang wallet o pera na dala. Mommy! Gusto niyang maiyak. Aalis ka na? Tumango si Harleen. Ang sabi kasi ng ibang bodyguards na inutusan ko, kanina pa sila naghahanap sa akin. Hindi mo ba dadalawin si Aling Marcela? Dagdag ni Tanya. Umiling siya. Sa akin na kapag magaling na siya, magkita na lang kami dito sa labas. Baka kasi kapag nalaman ni Lolo na pumunta ako doon, ay lalo niya akong higpitan. Ayoko naman na mangyari yon. Sige, ikaw ang bahala. Sigurado naman ako nagagaling din agad si Aling Marcela. Kilala naman natin yun. Mas malakas pa yata sa kalabaw yun eh. Biro ni Tanya na ikinatawa nila ni Lorna. Congratulations nga pala sa inyo ni Glenda Drew ha. Hindi ko na mahihintay na magising siya dahil kanina pa tumatawag sa akin si Lolo. Sige, mauna na ako sa inyo. Pagkatapos magpaalam ay nagmamadali siyang lumabas ng ospital. Ngunit hindi pa siya nakakarating sa kotse niya ay nabangga siya ng isang babae. Oh, sorry. Harleen? Awang ang labi at nanlalaki ang mga mata na bulalas ni Jasmine nang makita ang dalaga. Oh my God! Ikaw nga! Aniya nang masiguro na hindi multo ang kaharap. Natuptop niya ang labi, hindi makapaniwala na pinasadahan niya ng tingin si Harleen. Namuntik na niyang hindi makilala. Maganda na ito noon, ngunit ngayon, mas lalo itong gumanda ngayon. Ate Jasmine? Mahigpit na gumanti si Harleen ng yakap rito nang yakapin siya nito. Sigurado ako na matutuwa si Mami kapag nalaman niya ito. Hindi na nagtanong si Jasmine kung ano ang dahilan ni Harleen, kung bakit ito hindi nagparamdam. Kung ano man ang dahilan nito, labas na sila doon. At ginagalang niya yon. Ngunit hindi niya maikakaila na masaya siya na makita ang dalaga. Dahil matagal na hindi sila nagkita. Tumuloy muna sila sa isang coffee shop para makapag-usap. Ipinakausap na lang niya sa isang nurse na dalhin sa asawa niya ang pagkain na niluto niya para kay Lance. Nang mapansin ni Jasmine ang singsing sa daliri nito, ay napao siya. Kiming umiti si Harleen nang makita niya ang mapanudyo ng ngiti ni Jasmine. Ikakasal ka na? Nang tumango si Harleen ay hinawakan ni Jasmine ang kamay ng dalaga. Congratulations, Harleen. Masaya ako para sa iyo. Sigurado na matutuwa din si Mami kapag nalaman to. Mabuti ka pa ay ikakasal na, unlike my brother. Umiling-iling siya. Mukhang walang balak magpakasal ang lalaking yon. Biruin mo, nagpaalam siya sa amin noon na magpapakasal sila ni Ines. Pero tingnan mo naman, 5 years na pero mukhang hanggang plano lang silang dalawa. Naiinip na si Mami. Fernan is too old for her. Gusto na niya ng apo. Naaalala ko sa edad kong 35 ay may dalawa na akong anak. But look at him, wala pa ring pamilya hanggang ngayon. Paano siya magkakaanak kung baog si Ines? Gusto itong isatinig ni Harleen, ngunit pinili na lamang niya na manahimik. Wala na siyang pakialam sa mga ito. Wala, maski katiting. Inis na dinukot ni Fernan ang cellphone sa bulsa nang tumunog ito. Sa pag-aakala na si Ines ang nag-message sa kanya. Fernan, you wouldn't believe this. I saw Harleen. She's not dead. Marahas na napatayo si Fernan nang mabasa ang message sa kanya ng kapatid niya. Sir, hindi niyo ba hihintayin si Ma'am Harleen?
Napakamot na lang sa ulo si Jomar nang nagmamadaling umalis ang kanyang amo. Tungkol saan kayang mensahe na natanggap nito at bakit ito nagmamadali? Sa loob kasi ng 5 taon ay hindi ito kumilos ng ganon. Bye Ate Jasmine, ikamusta mo na lang ako kay Tita Forlita. Hayaan mo, kapag may time ako ay bibisita ko sa kanya. Make sure you will do it, Harleen, dahil kung hindi sigurado ako na magtatampo sa iyo si Mami. Ani Jasmine bago sumakay ng kotse. Kumaway si Harleen dito hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Unexpected ang pagkikita nila, pero inaamin niya na isa ito sa masayang unexpected na nangyari sa kanya simula nang makabalik siya ng bansa. Kailan niya kaya makikita si Tita Forlita? Napasinghap siya sa gulat nang tumama ang mukha niya sa dibdib ng isang lalaki nang pumihit siya paharap. Nabura ang ngiti niya nang makilala ito. Great! Ang magandang unexpected na sinabi niya kanina ay napalitan agad ng isang hindi nakakatuwang pagkikita. Harleen! Fernan pursed his lips when Harleen immediately moved her hands away before he could reach it. Kanina lamang ay nakita niya na napakaganda ng ngiti nito. Ngunit nang makita siya nito, ay agad na nawala ang ngiti at kinang sa maganda nitong muka nang makita siya. Walang plano na makipagplastikan si Harleen sa binata, kaya naman agad niya itong tinalikuran. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, ay bigla itong nagsalita. Patawad. Nilingon niya si Fernan. Hindi kita pinapatawad, Mr. Crawford. Kayo ni Ines, hindi ko mapapatawad. Pero wala naman akong balak magtanim ng galit sa puso ko para sa inyong dalawa. Kung gagawin ko kasi yon ay hindi ako magiging masaya. Sabihin na lang natin na hinayaan ko na lang ang kasalanan niyo dahil alam ko naman na darating ang araw na makakarma din kayong dalawa. Kaya ang tawad na hinihingi mo, sarilinin mo na lang at dalhin hanggang sa hukay mo, Mr. Crawford. Anong malay mo? Baka doon lang kita mapatawad. Pinagsisisihan kong lahat ng ginawa ko, Harleen. Maniwala ka. Walang araw na hindi ko ginawa. Sa bawat araw, linggo, buwan at taon, walang araw sa mga yun na hindi ko hiniling sa Diyos na sana'y ibalik ako sa araw na kasama kita. Hiniling ko sana'y makasama ulit kita. So, dahil sa sinabi mo yan, dapat akong matouch? Ngumisi si Harleen kay Fernan na ikinabigla nito. Sige, sabihin na natin na dininig ng Diyos ang dasal mo. Sa palagay mo, hahayaan kong gaguhin mo na naman ako? Pagak siyang natawa. No, Mr. Crawford. Paulit-ulit ka man humiling, paulit-ulit ka man magsisi. Hindi na ako babalik sa'yo. 5 taon na nakalipas, at sa loob ng 5 taon na yon, nabuhay ako nang wala ka. At sa loob ng 5 taon na yon, hindi na ikaw ang mundo ko. Dahil para sa akin, ay isa ka lang sa mga latak ng nakaraan ko. Kaya please lang, tigilan na natin na dramang to. Dahil wala naman magbabago kahit ano pang gawin mo. Naaalala niya ang sinabi ng ate nito kanina. Wow, don't tell me na kaya hindi ka nagpapakasal dahil wala kayong nahanap na anakan? Tanong niya, bali wala sa kanya ang nakalarawan na sakit sa mukha ng binata. Bakit? Hindi ba kayo nakakita ng utu-uto na kagaya ko noon? O baka naman, umaasa kayo na mauutunin niyo muli ako? Matapang na lumapit siya sa binata at ninisihan ito bago sinabing, Well, Fernan, hinding-hindi mo na ako mauuto o maluloko hanggang ngayon. Kumpara kay Almaro, walang-wala ka sa kanya. Sa ugali at maging sa kama. Harleen! Nagagalawan ang panga ni Fernan sa sobrang galit na lalong ikinangisi ng dalaga. Bakit, Mr. Crawford? Masakit ba na ikumpara ka sa iba? Hindi ito sumagot. Ganyan na ganyan ang pakiramdam ko noon kay Ines. But now, Mr. Crawford, I know my worth now as a woman. And compared to her, she is nothing but trash like you. Kaya bumalik ka na sa kapwa basura mo. Dahil nababagay naman kayong parehong dalawa. How dare you, witch? Nanggagalaiti sa galit si Ines sa kanyang mga narinig. Fernan, hahayaan mo na lang ba na pagsalitaan tayo ng babaeng yan ng ganyan, ha? Masyado na yatang tumaas ang tingin niya sa sarili niya ngayon. Bakit? Masama bang magsabi ng katotohanan? Basura ka naman talaga. Kailangan ko pa bang patunayan? Walang hiya ka talagang babae ka? Magbabayad ka! Hindi ko to mapapalagpas! Ngumiti si Harleen, ngiti na lalong ikinagalit ni Ines dahil pakiwari niya ay nang-iinsulto ito. Bakit, Ines? Kaya mo ba ako nang wala si Fernan? Ano? Nginisihan siya ni Harleen. Nakalimutan mo yata na isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Kung may mataas man ang tingin sa sarili sa ating dalawa, ikaw yun, Ines. Sa sobrang galit ni Ines ay gusto niyang saktan at sampalin si Harleen.
Ang lakas na ng loob nito na sagot-sagutin siya ngayon. Ang kapal ng muka. Bago tuluyang umalis ay tiningnan ni Harleen nang may pag-uuyam si Ines na lalong ikinagalit nito. Masama ang loob na tumingin siya sa nobyo. Ano yun, Fernan? Hinayaan mo na pagsalitaan niya ako ng ganon? What are you doing here? Tanong ni Fernan imbis sagutin ng nobya. I'm asking you, Ines. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi makapaniwala na tiningnan ni Ines ang nobyo. Bakit, Fernan? Masama ba na puntahan kita? You follow me without my permission. That's a different thing. Galit na sabi niya bago ito iniwan. Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin sa akin na susundan mo na naman ang babaeng yon. Babe naman, bakit pa nagagalit ka sa akin ng ganyan? Hindi ba dapat sa babaeng yun ka magalit dahil ang dami niyang arte? Humingi ka na nga ng tawad, umaayaw pa siya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Naging mayaman lang akala niya kung sino na siya. Nang mapansin ni Ines na hindi siya pinapakinggan ni Fernan, ay humawak siya sa braso nito. Hindi ako papayag na puntahan mo ang babaeng yon. Fernan! Fernan! Sumakay na si Fernan ng kotse at pinaharurot ito paalis. Maang at hindi makapaniwala na sinundan niya ito ng tingin. Sa muling pagkakataon, muli na naman siyang iniwan ng nobyo. Nagawa niyo bang sinabi ko? Oo, ma'am. Sinabi namin sa kanya na kunwari ay nabanggit mo na wala kang alam tungkol sa lugar. Sinabi din namin na hindi namin alam ang pasikot-sikot sa lugar. At iniwan din namin siya mag-isa. Nakauwi na ba siya? Hindi pa rin, ma'am. Naroon pa siya naghihintay na bumalik ka. Natampal ni Harleen ang noo. Ibalik niyo! Utos niya sa driver, na agad naman ito na sinunod. Pinahid ni Lucy ang putik imburnal sa pisngi niya. Bawat tao na dumadaan ay tinataasan niya ng kilay sa tuwing nagtatakip ang mga ito ng ilong. Kaz! Nagliwanag ang mukha niya nang makita ito. Mabuti na lang at nakabalik ka. Kanina pa kita hinihintay. Kumunot ang noo ni Harleen. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? May buwisit kasing lalaki na humablot ng phone ko. Kaya hinabol ko siya. Mukha kasing walang balak ang mga tao dito na tulungan ako. Ayun, nadapa ako sa color block na tubig. And it's so kadiri. Sinusumpa ko talagang lalaking yon. Kapag nakita ko siya, ay ipapakulong ko talaga siya. Bakit kasi hindi ka pa umuwi? Tanong ni Harleen habang naglalakad sila. Kasi nga hinihintay kita. Bakit nga palang tagal mo, Kaz? Ang dami kayong lamok dito. Kasalanan mo yan. Kung kanina ka pa umuwi ay hindi ka lalamukin. Sandali nga. Kanina ko pa napapansin. Bakit ang init yata ng ulo mo? Ikaw na nga tong hinintay, ikaw pa tong galit? Huminto si Harleen sa paglalakad at hinarap ito. Engot ka ba? Paano kung hindi kita binalikan dito? Eh di napahama ka? Mag-isip-isip ka naman, Lucy. Nang makasakay sila ng kotse ay narinig niya ang pagtunog ng tiyan nito. Kaz, baka naman pwedeng kumain muna tayo. Saka kailangan ko munang maligo bago umuwi. Sigurado kasi napagagalitan ako ni mami neto. Hindi ko alam na may pagkatanga ka rin pala. Natigilan ito. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucy. Nang tumingin sa kanya si Harleen ay wala itong kangiti-ngiti na sinabing, ang sabi ko, tanga ka din pala. Anong sabi mo? Umayos ng upo si Harleen. Binaling niya ang tingin sa labas ng bintana bago nagsalita muli. Iniwan ka na. Naghintay ka pa. Ganyan ka ba talaga? Matalino ka sa kamalditahan, pero bobo ka pagdating sa ibang bagay. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo talaga alam na sinadya kitang iwan. Napipilan si Lucy. Naalala niya ang sinabi ng mami niya kanina. Ibig sabihin ay totoo yon? Nakadama siya ng galit. Walang hiya ka? Paano mo nagawang iwan ako? Pwede ba? Huwag na tayo magplastikan dito. Alam ko naman na kaya ka sumama sa akin para manmanan ako. Huwag mo kong gawing tanga, Lucy. Napipilan siya at natigilan. Tama si Harleen. Yun naman talaga ang plano niya dahil sinusunod niya ang utos ng mami niya. Natigilan siya. Kanyang napansin na may kakaiba kay Harleen. Nang lumingon sa kanya si Harleen ay napalunok siya. Ibang-ibang aura nito nang makita niya sa stage kasama si Almaro. Ayoko ng gulo, Lucy. Kung ano man ang nasa isip ninyo ng mami mo ay itigil mo na. Isipin na lang natin si Lolo. Isipin si Lolo? Siya, inisip ba nito? Nang maalala ni Lucy ang nalalapit na kasal nito kay Almaro, ay kinain ng panibugo ang kanyang dibdib. Hindi na lang siya nagsalita dahil baka kung ano pang masabi niya, na baka ikasama pa ng plano nila ng mami niya. Kailangan niya magpakabait ngayon kay Harleen para makuha ang tiwala nito at ng lolo nila. Saka na niya ito gagantihan sa sadyang pag-iwan sa kanya kapag nakuha na niya ang gusto niya.
Si Almaro. Mami, hindi ko naman alam na sinadya niya pala akong iwan. Saka malay ko ba na kaya niyang gawin sa akin yun kahit magpinsan kami? Saka nakita mo naman, di ba? Ang bait-bait niya kung titingnan. Parang hindi kayang gumawa ng ganung bagay. Pagdadahilan niya sa mami niya nang kastiguhin siya nito pag uwi. Saka binalikan naman niya ako kaya safe ako. Ayoko na mauulit to, Lucy, ha? Naiintindihan mo ba? Tumango siya. Nakarinig sila ng katok sa pinto. Pasok! Ani Agnes sa pag-aakala na isa itong kasambahay. Ngumiti si Harleen sa mag-ina. Kakain na tita, cuz. Kanina pa naghihintay si Lolo. Kanina ka pa riyan? Tanong ni Agnes sa dalaga, nang ngumiti bago sumagot sa kanya. Bakit? May dapat ba akong hindi marinig? Natigilan si Agnes. Bagaman nakangiti, iba ang dating ng ngiti ni Harleen para sa kanya, at hindi niya ito gusto. Tara na, Lucy. Bakit hindi ka mag-utos ng ibang tao para sundan ako? Excuse me? Hinarap niya ito sa naniningkit na mata. Ang sabi ko, bakit hindi ka umupa ng taong susundan ako? Masyado kasing obvious na si Lucy ang gumagawa ng utos mo. Hindi pinansin ni Harleen ang galit sa mukha ng tiyahin at nagpatuloy. Papasok na ako bukas sa CEO. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ko rin naman gusto ang posisyon na to. Si Lolo nagbigay sa akin ito. Kung gusto mo to, bakit hindi mo hingin sa malinis na paraan sa akin? Anong malay mo? Ibigay ko sa'yo ito ng bukal sa loob ko. Pumaling ang mukha ni Harleen sa lakas ng sampal ni Agnes. You shameless witch! Mami, relax. Baka umakyat si Lolo. Tumingin si Lucy sa kanya. Harleen naman, ano bang sinasabi mo? Nandito kami ni Mami kasi gusto ka namin makilala. Shut up, Lucy! Si Agnes na mismo ang sumuway sa anak. Bumaling siya kay Harleen. Mukhang mali ako ng pagkilati sa iyo, Harleen. Akala ko ay isa kang mangmang na walang alam. Ngunit mukhang nagkamali ako. Hinaplos ni Harleen ang pisngi na nasaktan bago sumagot. Alam mo ba na marami ang namamatay sa maling akala? Nang kumunot ang noon ni Agnes ay mahinang natawa si Harleen. Tita naman, ano bang ikinagagalit mo? Wala naman ako masamang ibig sabihin sa sinabi ko tungkol sa posisyon ko. Alam ko lang naman kasi na gusto mo naman talaga nito. So why don't you take it? Handa naman akong ibigay sa iyo to kung magpapakatotoo ka lang. Insulto para kay Agnes ang mga sinabi ni Harleen sa kanya. Hindi niya akalain na may tinatago palang ugali ang batang yon. Sa hapagkainan, kapansin-pansin ang pananahimik ng mag-ina at ni Harleen na hindi nakaligtas sa mata ni Luther. Umimik ito. Harleen, may problema ba? Nakadama ng sakit ng kalooban si Agnes. Naroon sila ng kanyang anak, ngunit si Harleen lamang ang inalala nito. Imbis sagutin ang tanong ng kanyang lolo, bumaling si Harleen kay Agnes. Bakit hindi si Tita Agnes ang tanungin mo? Tumikwas ang kilay ni Agnes na bumaling sa kanya si Harleen. Ngunit nakangiti ito. Ngunit naroon ang pagdaan ng kakaibang emosyon sa mata nito. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi niya mabasa ang tunay na nasa utak ng babaeng ito. Ito nga ba ang Harleen na nasa report noon? Para itong ibang tao. Agnes, may problema ba? Bakit? Hanggang ngayon ba hindi mo matanggap ang naging desisyon ko? Alam mo ang sagot sa tanong na yan, Papa. Bilang mas nakatatanda, sunod ako sa iyo sa pamilyang ito. Nararapat lang na ako ang maging CEO ng kumpanya. Ngunit kung ito ang pinal na desisyon mo, sino ba ako upang tumutol pa? Mabuti, Agnes. Mas mainam na tulungan mo na lamang si Harleen sa pagpapatakbo ng ating kumpanya. Huwag kang mag-alala. Ang desisyon ko na ito ay makabubuti sa iyo. Walang imik na nakayuko lamang si Lucy. Hindi pumayag si Harleen na kumain sila sa labas kanina. Kaya naman gutom na gutom siya. Ngunit sa mga sinabi ng kanyang abuelo ay nawalan siya ng gana. Nang tumingin siya sa kanyang ina, batid niyang kagaya niya ay nawalan din ito ng gana. Bakit bang insensitive ni Lolo? Hanggang sa matapos ang kanilang pagkain ay wala nang nagbukas ng usapan. Nang matapos ang pagkain ng lahat, ay kanya-kanya na silang bumalik sa kanyang silid. Ngunit hindi nagtagal ay may kumatok sa silid ni Agnes. Ipinapatawag ka ni Chairman, Ma'am. Susunod ako, ani Agnes pagkatapos magpadala ng mensahe kay Joaquin. Pagdating sa study room ay naabutan niya ang ama na nakatayo, hawak ang tungkod, habang ito ay nakatanaw sa labas ng bintana. Agnes, pakiusap. Maging mabuti ka kay Harleen. Papa! Dala ng katandaan at mahinang pangangatawan, dahan-dahan na nilingon ni Luther ang anak. Matanda na ako. Gusto ko sana na bago ako mawala sa lugar na to, ay magkaayos at magkasundo kayo ng anak ni Harley. Ang kanyang ama na matigas na makitungo at makipag-usap
Ngayon ay nakikiusap para sa anak ni Harley. Nais ni Agnes na matawa. Bakit sinasabi niyo sa akin to? Ganun ba kasama ang tingin niyo sa akin? Come on, Papa. Anak siya ni Harley. Pamangkin ko siya. Sa tingin mo ba ay magagawa ko na saktan siya? Tumigas ang ekspresyon ng kanyang ama. Gawin mong sinabi ko, Agnes. Ano kaya ang gagawin ni Agnes ngayong harap-harapan siyang kinakalaban ni Harleen? Magawa kaya niya ang gusto ng ama na makipagkasundo kay Harleen? O matuloy itong magmatigas at gawa ng masama ang pamangkin? Yan ang ating